Pakinggan natin mga Lods ang sagutan ni VP Inday Sara and ni Senator Raffy Tulfo sa Senate budget hearing na nangyari kamakailan. And dito nyo makikita na alam ni VP Inday Sara ang kanyang ginagawa and nakikinig siya and nag-a-accept siya and napaka-humble niya. Pero direct and straight to the point. Po, galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi. The VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong estudyante, may kita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Varnish, paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon ay binibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsusolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because mayroon ng panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi. The VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just moderating Madam. for everybody. I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinahin ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. The Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. That's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yun. Di ba? It's not encouraged. It's not, you cannot, they do not mandate it. They follow that. That's my understanding. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting, para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, pag-usapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So, may teacher who na present doon. Yes. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. Test tube. Hinihingan din po kasama rin po yung Pwede test bang submit natin? Kasi sir, I've reminded everyone who's Last been na on ako, your Madam time. Chair. Last na ako. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget para test tube. Parang every year, bilyones ang nahalap para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Test tubes, paulit-ulit po. Every year, hihingan po ng contribution ng estudyante. Pwede po ba, pa-stop na natin yun? Yun lang po. So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school. Ang pakiusap po ng mga magulang, through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Raffy Tulfo. Napaka-humble talaga ni VP Inday Sara. Kumbaga, she accepts and at the same time, no, kumbaga, she take notes about ano yung mga concerns and willing naman siyang gawin. 'Di ba? Willing naman siyang
i-follow iyon. Pero as far as I know kasi mga lods, no, ang PTA meeting, no, yung sa mga parent, hindi naman sila, 'di ba, inuobliga na mag-donate or what, 'di ba? Kasi tawag nito, may mga parents din talaga willing to contribute, 'di ba? Like for example, yung kulang sa electric pan ang classroom, 'di ba? So may mga teachers na willing to contribute para sa mga anak at estudyante din at least makatulong. 'Di ba? Kumbaga nasa mga parents na kasi yan eh. Kumbaga kaya nga sila nagmi-meeting and hindi naman siguro pinipilit na mag-contribute lahat ng parents. Correct me if I'm wrong lang ha sa mga parents diyan. Pero hindi naman obliged na mag-solicit or magbigay ang mga parents. Kasi nagmi-meeting naman yan sila eh, di ba? Yung PTA, nagmi-meeting naman yan sila. And agree naman, kumbaga may pinagkasunduan sila dun eh. And nagkasundo naman, so that's why yung iba ay willing to contribute, di ba? Willing to, kahit papano, willing magbigay. Parang kasi, sa nakikita kasi natin mga lords, sobrang tagal na kasi yan ng mga issue eh, di ba? And si Senator Raffy Tulfo kasi pag nagtatanong, di ba, parang ang pino-point out niya parang kasalanan ni VP Inday Sara na may ganyan. Eh, matagal naman ang may ganyan. The good thing lang kay VP Inday Sara, nakikinig siya and she accepts. Di ba? Sabi pa nga niya, gagawa niya ng action and iti-take note niya yon. And tama naman yung sabi ni Inday Sara na pass a law. Di ba? Magpasa ka ng law. Di ba? Na nagbabawal sa ganyan. Kasi senator ka naman. Kaya dito mo makikita mga lords na importante talaga na hindi tayo one-sided. Importante talaga na alamin natin yung both side. Kasi in the first place, hindi naman pinipilit ng mga teachers, di ba? Hindi naman pinipilit ng mga teachers na mag-contribute ang mga parents. Kasi may mga PTA meetings naman na ang mga parents lang naman yung naandun at di ba kung ano yung napagkasunduan nila, ay ginagawa nila. So, hindi na kasalanan ng teachers, di ba, kung may parents na gustong mag-contribute, may parents na, di ba, gustong magbigay ng electric pan or ano pa dyan na contribution. Ang medyo off lang kasi sinabi ni, di ba, Senator Raffy na, we are teaching children to be corrupt. Nangingikil daw. Ha? Di ba? Saan galing yun? Sumali ka kaya sa PTA meeting, Senator Raffy? For one, sumali ka. Di ba? Pinag-agrihan naman yan ng lahat eh. Napaka-exage naman yung tinuturuan yung mga anak na maging corrupt.